2-in-1 puto cake recipe mga mare, napakadali lang lutuin at simple lang din naman ang mga ingredients na kakailanganin. Sinala ko na nga itong 1 1/2 cup na cake flour bago ko lagyan ng 1 tablespoon na baking powder. Pagkatapos ay 1/2 cup sugar lang ang nilagay ko para sakto lang ang tamis. 1 1/4 cup na water ang ibinuhos ko mga mare at para mas masarap ay naglalagay ako ng 3/4 cup na powdered milk. Ito naman ay optional lang mga mare at any brand naman ay pwede natin gamitin dito. Haluin nating mabuti hanggang sa wala na ang mga visible lump. 3 egg whites na medium lang ang ginamit ko dito at nung medyo foamy na nga ay naglagay na ako ng kalahating kutsarita na cream of tartar sa medium-low speed na mixer lamang. At pagkatapos nga ay isinunod ko na rin ang 1/4 cup na sugar. Dahan-dahan ko lang inilalagay ang sugar, 1 tablespoon at a time lamang hanggang sa maubos ang 1/4 cup. Pagkatapos ay hayaan natin itong mamix hanggang sa ito ay maging stiff. Kapag nga ganito na ang itsura ay okay na yan. Pagtatatluhin natin ito at dahan-dahan nating ihahalo doon sa ating flour mixture. Dahan-dahan lang at cut and fold dapat ang ating paghahalo. Hindi natin ito pwedeng biglain dahil babagsak ang mixture natin at pangit ang kalalabasan ng ating puto. Isa nga itong puto cake sa mga paborito kong lutuing merienda dahil sa bukod sa napakasimple lang nitong gawin ay napakatipid din naman ng mga ingredients na kakailanganin. Ideal din itong pangregalo kapag may pupuntahan kang okasyonan at lalo na ngayong darating na Pasko. Kaya naman naiisip ko na magpa-order nito para sa Noche Buena at sa Medianoche naman sa bagong taon. Tapos ko na nga itong haluin, ngayon naman ay hahatiin ko ito sa dalawa. At ang isa ay lalagyan ko ng ube flavorings. Pwede rin naman ang pandan o kaya ay kahit na anong flavorings ang gusto mo. Pero dahil nga ube ang nandito, ayun ang gagamitin ko. 1 teaspoon lamang ang nilagay ko at tamang-tama lamang naman ang lasa at kulay na kinalabasan nito. At ngayon naman ay isasali na natin ito sa 10-inch pan na nilagyan ko ng parchment paper. Ang sekreto nga para maging maganda ang kalabasan nito ay sabay na sabay dapat ibubuhos yung dalawang flavor sa tigkabilang tabi. At matapos nga maibuhos ang lahat ng mixture ay tinakta ko lamang ng 3 beses ang pan para mawala yung mga air bubbles. At syempre, hindi pwedeng mawala ang paborito nating toppings. Cheese lamang ang nilagay ko dito dahil yun lang naman talaga ang aming gusto. Pero pwedeng maglagay dito ng salted egg kung yun ang mas prepare mo. Pagdating nga sa cheese toppings ay hindi ko talaga tinitipid yan kaya naman halos maubos ko nga itong 1 bar ng cheese. At pagkatapos nga niyan ay tinakluban ko na ito ng aluminum foil para hindi matuluan ng tubig na nanggagaling doon sa takip ng steamer. Kailangan kulong-kulo ang tubig at medium high fire ang setting natin para maluto ang ating puto sa loob ng 45 minutes. After 45 minutes nga ay ito na ang ating finished product. Thank you for watching. God bless everyone.